Well, well, well. Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kahuntahan. Kuya Clerby po. Ngayon, ang ating tatalakayin ay isa na namang medyo maywaga na madalas natin itong binibigkas. Pero ang katotohanan, hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ano nga ba ito? Ito yung tinatawag nating aura. Lahat ba tayo ay may aura? Lahat ng tao, buhay o patay, merong aura? O baka naman pati hayop ay may aura din? Mga puno at mga bagay. Bueno, para lalong lumawak ang inyong kaalaman sa espiritual, ay tatalakayin natin ito. Umpisa natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng aura. Ang aura ay siyang shield ng ating kaluluwa, pati na ang ating katawan. Shield ng ating body and soul. Tinatawag din itong divine shield kasi maraming mga bagay na kinokontra ito. Halimbawa yung mga usok. Kung ang aura nyo ay maganda, hindi ito mapapasok. Kaya nga naka-shield. At kapag maganda ang aura nyo, maging sakit ay hindi kayo dadapuan. Ito ang harang ng ating katawan o spiritual shield ng ating katawan. Kabilang na ang ating kaluluwa at espiritu. Ito ang sumasangga sa mga bagay-bagay na kadalasan hindi natin maunawaan kung ano. May mga pagkakataon bigla na lang tayong sasakitan tiyan. Wala naman tayong kinaing nakakasira sa atin. O hindi uso yung diarrheang sakit. Pero bigla sumakit yung tiyan mo at nasusuka ka. Ang ibig sabihin nun, napasok yung shield o aura ng ibang makapangyarihang bagay o pag-iisip. Alam niyo ba na kadalasan itong aura ginagamit ng mga sinaunang tao na paraan upang malaman ang mga bagay-bagay na hindi nila nakikita. Halimbawa, yung isang bulag, matalas nga yung pandinig niya. Pero alam niyo ba, lalong matalas ang kanyang pakiramdam. Yung sense niya, yung aura niya, na kapag ka merong tumampi dun sa aura niya o lumapit, nararamdaman niya. Ang aura kasi hindi lamang isang buong katawan, kundi minsan ang aura lumalawak ang area na nasasakupan. Conforme
sa iyong pagkatao. Kung ano ka. Minsan nga sasabihin natin, alam mo, gusto ko yung aura ng tao na yan. Parang magaan ang loob niya sa akin. Bakit kamo? Yung aura niya, o yung aura ng tao na yun, nabunggo na yung aura niya. Kaya nararamdaman niya na parang match sila ng aura. Ibig sabihin, magkakulay sila ng aura. Kung mabuti yun, abay mabuti din. Ako masama. At mabuti, naku, naiinis ka doon. Sabi, nakakainis naman yung tao na yan. Ang aura niya parang nakakainis. Ayan, nararamdaman nyo na. Pero kapag ka naman, match ang aura niya, okay, aura sa akin yan, tindi ng aura niyan sa pagkaroon. Di ba? Sinasabi natin yan. Hindi naman natin lupos na mga ano ko ba sinasabi nating aura. Ang totoo yung aura, yan yung, sa totoo nga may tuturing isang salamin ng ating katawan kasama ng espiritu at kaluluwa. Dito, makikita ang mga shadow o liwanag. Kasi kapag hindi itim, liwanag ang tinasabi natin. Pero ang totoo yung itim na shadow, parehas din yun. Parehas din yun. Parehas yung shadow natin ay itim. Paano kung ang shadow natin ay dilaw? Abay, pwede din. Conforme kung anong kulay ng ating paligid. Subukan nyo maglagay kayo ng kulay violet na ilaw dyan o blue. Tingnan nyo kung anong kulay ng anino nyo. Abay, nag-iiba kulay. Conforme kasi yan sa liwanag na nakukuha ng ating sarili. At yun, tumatabing yung anino ay tumatabing sa liwanag. At yun ay lumalabas. Pero dahil ang kapaligiran ay kaiba ang kulay, kaiba rin ang kulay ng iyong anino. Ganon yun. Pero ang aura, hindi ganon. Ang aura, yan ang enerhiya o spiritual energy na lumalabas sa ating katawan. Conforme kung ano tayo. Ano ang ating katayuan? Tayo ba'y galit? Tayo ba'y malungkot? Tayo ba'y may sakit? Tayo ba'y malakas? Tayo ba'y salbahe? O mabait na tao? Lahat na yan may kulay. Yan ang lumalabas sa ating aura. Wari, kung ikay mabait, abay siyempre ang aura mo ay maganda. At kadalasan, kapag mabait ang isang tao ay nakikita mo ang kulay ng aura niya ay blue. Yan ay kadalasang nakikita sa mga doktor, sa mga artists, sa mga painters, dun din sa mga scientists. Na kasi sila for nature, serving. Kaya naman, ang kanilang aura ay blue. Kabilang din dyan yung mga nasa reliyong mabubuti ang mga gawain. Kasi marami kasi nasa reliyon yung mga salbahe. Kaya magkukulag ka. Yung aura ng pastor ganon. Sabi, matatakot ka pa nga. Bakit ganito aura nito? Kasi malamang hindi siya mabuti. Nako, hindi porke doktor. Blue na ang kulay ng aura. Lahat ng doktor. Sa totoo nga kumukunti na yung doktor na may aurang kulay blue.
Eh bakit kamo? Ay, napakasalbahin na ng mga doktor ngayon. Abay, meron nga akong kaibigan. Abay, may sakit siya, sumasakit yung tiyan. Abay, sabi ng doktor eh, may diferensya raw siya sa kanyang abdo at kailangang operahan. At nagpaano pa siya, nagpa-laboratorio pa. At nakita nga na may konting parang tuldok doon sa kanyang abdo. Alam niyo ba yung abdo? Yun yung mapait. Pagka kinain natin yung mapait na galing sa isda, mapait. Ako yung mga sa hayop. Ganun din sa tao. Kaya pumunta siya sa doktor. At talaga namang nagpakonsulta siya. At ang sabi ng doktor eh, kailangan daw siyang operahan. At ang magagastos daw eh, kulang-kulang sa 300,000 piso. Kasi masyado raw delikado yung operasyon. Kuno. Masyado raw delikado. Kaya kailangan eh, galing na operasyon at hindi magkamali. At kailangan espesyalista raw talagang mag-oopera. At ang sabi, ako yun. Ako yung doktor na espesyalista. Isipin mo siya rin pala yun. Siya yung mag-oopera. Hindi lang pala siya internal na doktor. Kundi surgeon din pala siya. Siya pala yung mag-oopera. Kaya siya magaling. Kasi wala pa rin pumapalpak sa mga operasyon niya. Ngayon sabi ko, tinignan ko. Huwag na. Kaya ko namang gamutin yan, sabi ko. Yung kaibigan ko rin walang tiwala sa akin, naniniwala. Akala niya, loko-loko lang yung pangkagamot ko. Hindi ko kaya ko yan. Ayaw maniwala sa akin. O sige, sabi ko, tutal ay, kaibigan kita pero, ay, hindi ka naniniwala sa akin. Eh, ganun lang ipapayo ko sa'yo. Magtungo ka sa iba pang doktor. O sa iba pang espesyalista tungkol sa sakit mo bago ka magpa-opera. May nirekomenda nga ako sa kanyang doktor kasi may mga kaibigan din ako mga doktor. At pinuntahan niya yun. At alam niyo ba na wala naman pala siyang depresya sa abdo. Ano ibig sabihin? Eh, peperahan siya nun. Walang yung doktor na yun eh. Hindi naman pala magaling na doktor yun. Ganon, maraming ganyan. Kaya nga pagpasok mo sa ospital, ay kailangan natin ito operahan. Ay, cesarean niya ang panganganak mo kahit hindi. Haba, eh siyempre mas malaki kita pag cesarean. Ayaw nila na normal na paglabas ng bata. Oh, grabe, diba? Anda, kaya karamihan ngayon ang mga kabataan, ang mga kabataan babae, may hiwa kasi cesarean na ginawa sa kanila. At hindi lang isa, minsan dalawa. Minsan may pangatlo pa nga eh. Eh, pangatlo, hindi ka na po pwedeng operahan uli. Oh, sipin mo. Eh, paano na yun? Nabuntis ka na naman. Paano na yun? Saan lalabas yun? Kaya nga eh. Yung normal na proseso ng panganganak, eh hindi nila ginagawa. Automatic, sabi nila, cesarean yan. Kasi ganun. Nakakalabas yun. Hindi mo naman alam yun. Ikaw naman nininervous ka rin dahil masakit yung tiyan mo. Ay, sige dok, yun namang asawa mo. Sige dok, gawin nyo lahat na magagawa nyo. May nag-text nyo lang yung aking anak at asawa. Gano'ng kalupit ang mga doktor. Pero hindi naman lahat. Marami rin mabubuting doktor. At sana kung kayo sa doktor na mabuti na, magaling pang doktor. May rekomenda ko. Magaling na doktor. Yung iba nga namatay na, yung magaling na doktor ng mga kaibigan ko.
Kaya, hindi porket blue ang aura ng isang doktor na sinabi ko lahat ay puro blue na. Maraming kulay ng aura. Ito'y sumishield sa ating katauhan. O tinatawag nga ng spiritual shield. Ano-ano nga ba yung mga kulay ng aura? At paano natin mababasa ang isang aura? Naku. Bueno, doon muna sa kung paano nyo mababasa yung aura ng isang tao. At aura ng isang hayop, halaman. Alam nyo bang natin may aura? Kahit yung manika mo may aura yun. Dahil merong enerhiya sa lahat ng bagay. Bakit may atom lahat dyan? At aniniwala ba kayo? Wala namang patay kasi lahat dyan composed of atom. Ang atom buhay, gumagalaw, umikilos. Nagpa-vibrate. Oh. Walang non-living things. Totoo lang, lahat living things. Oh magalit na sa akin yung mga magagaling ng mga profesor. Pero dapat nilang i-analyze yung sinasabi ko. Dapat nilang pag-aralan. Walang patay. Lahat buhay. Kahit na enerhiya, kahit na bagay, lahat buhay. Dahil lahat yan ay composed of atom. Masyang space na wala kang nakikita. Ay composed of atom, may mga lumilipad na mga kung ano-ano mga virus dyan o maliit na mga insekto. Ay lahat yung may buhay. At lahat yung may aura. Kasi may enerhiya. Ay, sana. Baka mapikon sa akin yung mga profesor. Pero totoo ang sinasabi ko. Kaya pag-aralan yung maigi. Someday science will be developed more than enough of what we know now. Mas mataas pa. Greater than we expect. At kasabay ng pag-angat ng ating spiritual na evolusyon, ang ating intellectual o physical na intellectual na evolusyon ay halos magsasabayan at magkikita yan sa darating na panahon at magsasama. At doon, talagang masasabi mo ng parang Diyos na yung tao. Kasi nga, halos alam na nila lahat. Bueno, bumalik tayo ulit sa aura. Paano ba natin ito makikita? Kung sasabihin ko sa inyo, kung paano magbasa ng aura, hindi ko basta-basta maipapaliwanag. Itinuturo kasi ito. At sa loob lamang ng isang oras, wala pa, o kalating oras, maaari na kayong makabasa ng aura. Hindi nga lang malinaw na masyado, pero makikita nyo na yung pala ang aura. Oh, alam niyo ba, nung ako'y unang nag-aaral yan, may nagturo kasi sa akin yan kung paano magbasa ng aura. Talaga namang talagang gusto ko at naatat akong magbabasa ang aura. Sabi, araw-araw practice ako ng practice. Mga 12 hours a day. Mahaba, ano? Pero totoo lang, kahit na 15 minutes is good enough sa everyday. Pero ako kasi gusto ko agad makita yung aura na malinaw, na maayos. Kaya ginagawa ko kami kahit nasa labas ako, nasa bus ako, o nasa isang lugar ako, pinapasa ko yung aura ng tao. Alam niyo ba? Nasapok ako. Isa naman, nasampal ako. Isa naman, pinagbumura ako. Bakit daw? Sabi sa akin,
bakit ganyan mo ako tinitingnan? Akala mo kakainin mo ako? Oh, yung isa naman, ang bastos-bastos mo naman, ba't tinitingnan mo sa akin? Sinampal ako. Totoo kasi, nakatitig ka kasi sa tao kapag binabasa mo yung aura eh. Akala kasi nila kung ano yung kasi mga malisyoso kasi, sabi ko nga sa inyo, ang mga malisyoso, kadalasan yung mga makasalanan. Totoo yan. Kaya nga, ulitin ko, tinakpan nila Eva at Adan ang kanilang mga katawan sa harap ng Diyos kasi nagkaroon sila ng manisya. Ibig sabihin nun, abay, naging masama na ang kanilang isipan. Di ba? Kaya kayo magiging malisyoso. Nasampal nga ako. Nasuntok pa. Pero bumura. Yung isa naman, yung tukan ako ng baril pa pala. Naalala ko. Mababasa ko ng magmula nun, tukan ako ng baril. Hindi na ako nagbasa na aura sa labas. Doon na lang pinagtiyagaan kong basahin. Aura ng aking anak. Aura ng pusa namin. Yung aura ng aso namin. Aura ng misis ko. Minsan pati yung aura ko. Sinisikap kong basahin. At later on, natuto ko na magbasa ng aura. At talaga namang nakakatuwa din kasi pag may sinasabing hindi totoo yung tao na babasa, malabas ka agad sa aura niya. Nakikita ko din totoo ito. Natatawa lang ako. Kayabangan ito, kaya nagsisinungaling. Pero kung gusto niyo matuto niyan, pwede niyo akong kontakin. Doon sa chat section, sabihin niyo lang kung gusto niyo. At sasagutin ko kayo kung paano magbasa ng aura. At magalala, wala namang masama doon. Hindi naman kayo sasama eh. Magiging mabuti pa nga kayo kasi magiging alisto kayo sa mga bagay-bagay. At malalaman mo kung masama yung kaharap mo, pwede ka umiwas. Mamaya bigla ka na parilin yan. O kaya hold upin eh. Pero pagka alam mo aura niya, iwas ka. Malamang delikado ako dito. At hindi lang yan. Malalaman mo rin kung may sakit ng isang tao. Maluba o hindi. Makikita mo sa kanyang aura. Totoo yung sinasabi ko. Kaya kayo, kung gusto nyo, ilagay doon sa mag-message kayo kung gusto nyo at sasagutin ko yung message nyo at malalaman nyo kung paano nyo ako makukontak at paano tayo magkikita. At huwag kayo mag-alala. Wala. Hindi ako nagpapabayad kahit 5. Pero, conforme pa rin. Kasi kapag nakita kong hindi mabuti ang inyong aura o espiritu o yung soul nyo, hindi ko kayo tuturuan. Kahit bayaran nyo pa ako, hindi ko kayo tuturuan. Kaya magala libre. Hindi ako kahit yung aking panghuhula, na sabi nila minsan natatakot kasi wala rin pumapalya doon sa hula ko. Ewan ko. Takot sila, ba? Kasi hindi naman, ba't ko naman sila lulukoyin? Hindi na nga naman nila binabayaran, lukuhin ko pa sila. Maski yung panggagamot. Abay naman napapabayad yan. Yan ay conforme pa rin kung gagamutin ko dahil kung oras na niya, wala tayong magagawa. O kaya masamang tao yan. Kung wari, bubuhayin pa yan. Baka pumatay pa ng 5 tao pa yan. Nakapatay na ng 10 na. Papatay pa ng 5 kung papahabain mo pa yung buhay. Kaya, conforme pa rin. Hindi yung basta-basta kang gagamot. Hindi ka gaya sa hospital. Pag pumunta ka, basta may pera ka, yung mga doktor na mga sila yung kuha. Ako, nagkakandara pa yan. Naku, anak ni ano yan? Ano yun? Pagkaroon naman nun. Hindi naman nila magagamot. Tatawag din sila na mahusay na doktor. Yung mga matitinong doktor. Yung mga magagaling na doktor. At yun ang gagamot talaga. Sila, manghihimay lang sila ng perang ibabayad doon. At babayaran na lang nila yung doktor.
na talagang gumamot doon sa tao na yun. Ganyan naman. Doktor. Alam niyo ba ako nung bata pa, pangarap ko nung maging doktor. Pero mahirap na kasi kami. Hindi ko nagawa. Hindi ko nagawang maging doktor. Kahit na scholar pa ako sa pag-aaral at walang bayad, hindi talaga kaya. Napakalaki ng gastos eh. Kaya, sabi sa akin nung master o teacher ko, isang guro, marami kasi ako mga master eh. Hindi mo na kailangan mag-aral ng doktor sa mga eskwelahan. Tuturuan kita. At kayo magiging magaling na to. Magagaling na manggagawa. Kaya manatuto ako sa kanya. At pinangako ko sa sarili ko na nakuha ko ito na libre. Bibigay ko rin ito na libre. Wala naman ako pinuhunan. Kundi pagkukultivate lang ng kaalamang ito. Kaya ako, hindi ako sumisingil din sa mga panggagamot. Sabi nila, matitindi, mga kanser ang mayayaman. Bakit hindi? Hindi ko tinatanggap yung bayad nila eh. Pero ganyan pa mga, sabi ko na lang, baka naman pwedeng itulong yan sa iyong kapwa. Magpaaral ka ng isang tao. Pumunta ka sa ospital, may sakit na isang tao doon, gamot. Paggamot mo, gano'n na lang. Pero minsan hindi ko rin na hindi kasi binibigay sa misis ko. Misis ko inaabot. Misis ko, may kala niya kung ano lang yun pala eh. Bayad na kami, minsan sa uli ko yun. Ay nako, sabi ko nga sa inyo, hindi naman kailangan maging mayaman ka sa mundo. Hindi kailangan makuha mong lahat. Kagaya ba nila, Hitler, nasakop niya ang buong Europe. May napala ba siya? Ala, paktay din siya. Kung naging kanya man yun, naging kanya ba? Hindi naman eh. Si Alexander the Great, din sinakop niya ang halos kalahati ng mundo eh. Wala. May kwento ako dyan kay Alexander the Great eh. May yan eh, tinatawag ng isang guro. Sabi eh, tumigil ka na sa iyong adventure o sa iyong ginagawa kasi hindi mo matatapos ang iyong inaasam. Mamamatay ka na hindi mo matatapos ang nais mo. Hindi pinansin. Hindi pinansin ni Alexander the Great yung sinasabi ng guro. Nagpatuloy siya. Ilang labanan pa? Pedok. Tatay. Ngayon? Nasaan yung sinakop niya? Wala. Nung mamatay siya, lahat lumaya. Nadala ba niya sa kamatayan? Hindi. Kasi ang buhay dito sa mundo, hindi naman, wala forever. Matatapos agad. Kaya huwag kayong maghangad ng inyong lahat ng yaman. Wari kayo gusto si Bill Gates kayo. Tsama niya. Masaya ba siya? Tanong nyo nga, kontento ba siya? May nagawa ba siya mabuti? Baka naman marami siyang nilokong babae. Ganun. Kasi habang dumadami ang pera mo, parang lalo ka sumasama. Bakit ka gusto mo iyon lahat eh. Wala rin eh. Pag natigo ka, dala mo ba yung pera mo? Pag-aawayan pa nga yan ng mga iiwanan mo. Maggegera pa dahil dyan. Di ba? Kaya, di sa mundo, sapat na yung maging maligaya, mabuhay ng masagana kahit papano. Hindi mahirap naman yung mabuhay na mahirap. Kaya kayo, mag-aral kayo mga bata.
Parang umunlad ang inyong buhay. Kahit papano ay kumain kayo ng tama at masarap. Magmahalan. Pagmamahal, napakahalaga niyan. At maging malusog yung mahaba-haba ang buhay. Di ba? Ganon. Kung asa mo yung mga bagay na wala naman, material lang yan. Walang silbi yan sa inyo paglipat sa ibang buhay. Bueno, kaya kung kayo gusto nyo matuto ng pagbabasa na, sabihin nyo lang sa akin. Huwag kayo mahiya. Ako ganyan dati nahiya, pero bandang huli kinakapalang mukha ako. Gusto ko matuto eh. Baka ako, isip ko, makatulong ako kapag natuto ako magbasa ng aura. At totoo naman, ang dami kong natutunan sa bababasa ng aura. Lalo na yung mga taong may sakit. Nasasabihin ko, magpa-check up ka kasi hindi maganda yung lagay ng kidney mo. O, patingnan mo yung ulo mo, parang may bukol akong nakikita. Nakuha nyo? Parang akong x-ray nung tumagal eh. Dati aura lang. Parang na ako x-ray nakikita ko na pati kalooban ng katawan eh. Ganon. Regular practice lang. Oh. Hindi, kung gagamitin niyo sa masama, malalaman ko naman. Bakit? Hindi obra yun. Hindi ko kayo tuturuan. Pasensya na. Sorry. Kaya yung mga mabubuti. At hindi naman kailangang banal o mabait. Basta mabait lang, handang tumulong sa kapwa. Bukas loob ako dyan naturuan. Kahit nga ipang gagamot, ituturo ko sa inyo. Walang magic yun. Walang mga budol-budol. Yan. Ngayon na yan, talakayin natin yung aura. Ano ba ang mga kulay ng aura? Bueno, umpisa natin sa ikaw ay galit. Galit na galit ka. Alam mo ba kung anong kulay ng aura mo kapag galit ka? Kulay pula. Oh, namukay. Pati ikaw pati katawan mo nga pag galit ka ang mukha mo namumula. Kasi dinadala ng aura mo yon. Yung kulay mo, namumula ka dahil doon sa aura. Sa aura mo, parang nagliliyab na pula sa galit. Ano? Yan ay pagkagalit. Ngayon, kapag ka in love ang isang tao o mapagmahal, hindi mabait, ang aura niya ay kulay pink. Pink, ha? Yung magandang pagka-pink. Talagang pink. Kasi kapag hindi pink siya, o malamlay na pink, ang ibig sabihin naman nun, may sakit ka. Naintindihan niyo? Kaya yung mga may sakit, pag pumunta kayo sa hospital, makita niyo po, ang niya ay pale pink, o malamlay na pink, o hindi pink, o hindi malamlay, nag-iiba. Parang pink lang siya, pero hindi siya talagang pink. Maano siya yung feel, o sometimes bright masyado, o very shiny. Yung pink na na in love, yung walang sakit, yung pink lang talaga. Oh. Kaya nga, mapapansin mo, kapag ka pink, masaya ka kasi tumutugon yun sa iyong nararamdaman. Pagmamahal kasi yan, kulay na yan. Pero kapag ka nagbago at naging pale, o marubrug na pink, o
mahinang pink o di, basta hindi maayos na pink, eh sigurado may sakit ka. Kaya pag nakita ko nun yan, sabi ko, uy, magpa-check up ka. Bakit? Basta, kasi hindi ko gusto yung nakikita ko sa'yo. Parang may sakit ka. At totoo nga nun, hindi mo malalaman kung maluba yun o hindi. Kasi yung maluba at hindi, parehas ang kulay. Antayin mo bang lumuha? Ay, sabihan mo, lalo na't kaibigan mo, na, magpa-check up siya. Pero kapag ka naman, in love ang isang tao, naku na makikita mga lalaki. Pag nakita mong pink ang aura ng iyong nililigawan, may gusto sa'yo yun. Ganon din ang mga babae kapag nakita nyo may crush ka at kulay pink kapag tinitingnan ka niya, lalong umindi yung pagka-pink, abay, may gusto sa'yo yun. Pero kapag tinitingnan ka, iba kulay ng aura, wala gusto sa'yo yun. Maaaring kaibigan ka lang, o kaya friend, o kakilala, something gano'n. Pero once na tumingin sa'yo yun, at tumingin ka rin, nagtiyagpo yung mga mata nyo, at nakita mo yung aura niya, kulay pink, abay, meron ko ng chance na may crush sa'yo yung pinatilyo o binata na yun. Sa babae naman, meron mo rin tinatawag na body language, pero mas makikita sa aura. At yan pagka-pink, tsaka medyo alert, sabihin. Basta magandang kulay yung pink kasi. Para sa tao. At yan kung mapapansin nyo, tandaan nyo, kapag tumitingin kayo ng aura sa inyong paligid sa maraming tao, nakikita nyo halos puro pink ang aura nila. Ibig sabihin nun, ay walang mga sakit. Kung hindi maganda yung ay may sakit. Nakuha nyo. Ang sarap din magbasa ng aura, pero kailangan matagal-tagal na practice din. It will take time. Pero magpa-practice ka lang at pumunta ka sa'yo, paano mapapadali, tuturuan kita. Kaya lang, huwag mong gagamitin sa hindi maganda, sa hindi mabuti. Dahil, bumurahin ko yan. Ako, ganyan. Kapag kapig ang aura ng isang tao. Ngayon, ano naman yung kulay orange? Alam niyo yung kulay orange, makikita rin yan, lalong-lalo na sa mga doktor. O kaya sa mga albularyo, mga face healer. Yung totoo mga totoo. Kasi hindi porket albularyo, fake yan. Hindi ganun. Kasi pinag-aralan din nila yan. Kaya lang, hindi sila, kagaya ng doktor, merong magaling na doktor. Pero may bobong doktor. Ganun din sa albularyo, may magaling na albularyo. May bobong albularyo. Face healer, ganun din. Lahat na yan ng mga nanggagamot. Kaya nga merong positive and negative. Merong laging laktaw. Nakuha nyo. Kaya, hindi porke sinabi doktor yung doktor na yun mas magaling doon sa albularyo. Hindi totoo yun. Baka mas magaling pa yung albularyo sa kanya, hindi siya manalo. Kahit yung magaling na doktor, di pa rin manalo sa albularyo. Pag ako nang gamot, sasabihin ko sa'yo, ito, depression wala sa ugat, papaliwanag ko yun, Ganon. Dahil totoo, hindi na ako nagbabasa rin ako, binabasa ko rin yan kasi nga, ayoko namang pupunta ka sa uy, ano ka? Ganun sakit mo, hindi ba ako sigurado? Diba? Kaya mahirap din, At isa pa, hindi mo nang gagamot. Wala ba akong lisensya hulihin pa ako. Yung mga nagagamot mga doktor, may lisensya. Kaya lang naman ako nang gagamot. Dahil ayaw na ng siyensya na hindi na kaya ng mga doktor yung sakit. So, nagbabaka sakali na siya, baka
magamot ko. Eh, di kung nabuhay, di maganda. Eh, kung hindi, at kanya nga talagang dead end na niya, o may taning na talaga siya, eh, talagang ganon. Pero kung hindi, eh, pwede pa. Kahit age. Oo. Kahit na anong sakit, merong paraan para gamutin. Maraming bagay. Ngayon, so ito orange. Bakit orange? Bakit nasa mga doktor, sa mga albularyo? Kasi yun yung aura ng healing energy. Kasi ang healing power o healing energy ay kulay orange. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, kapag orange ang aura nyo, aba, magaling na kayo. Nakuha nyo? Yung sakit nyo gumagaling na kasi kulay orange na yung aura nyo. Di ba? Hindi naman doktor, gagamutin kayo. Kaya naman magkukulay orange siya dahil binibigay niya yung healing energy. Oo nga, kala nyo gaganon-ganon na pero kaya nga di ba pagka pumunta sa doktor, wala na ako, parang wala na ako sakit. Eh kasi hindi naman alam din ng mga doktor yun na meron silang healing power, hindi na kailangan pa ng kasi kapag manggagamot, eh may kadalasan meron yan. Yung magagaling. Kaya minsan pagpasok mo pa lang eh, sasabihin ng doktor, alam ko na sakit mo. Oo, ngayon na kayo nagkita pero alam niya na kagad. Maraming doktor na ganyan Alam niya na kagad yung sakit mo. Oh, hindi porket dahil siya espesyalista sa ihi, ihi na yung sakit mo. Hindi, ganun. Basta alam niya na kung anong cause, anong dahilan, bakit ka andun. Oh, pwede rin niya sabihin, kasi nga, espesyalista sa ganun Espesyalista sa mata, sa baga, sabi niya, sa baga. Siyempre, sa baga, kung kaya pumunta nga sa kanya Pero hindi yun. Kung ano yung meron sa baga, alam niya yun. Maraming doktor na ganyan. Kaya, kulay, orange, lalo na pag nanggagamot sila, ang aura nila. Lalo na sa mga albularyo, sa mga faith healer, sa mga spiritual healer, abay makita mo, nagtutumindi yung kanilang pagka-orange. Kasi yun ang kulay ng healing. Oh, ang dami yun ang alam na kulay kaso ang problema, kailangan mag-aral kayo ng paano ba sa na-aral kayo? Sabihin ko pa yung kulay, hindi pa rin ninyo maintindihan kasi ninyo makikita. Nagpapaliwanag ko ano ba aura, ano tsura nun siya kang mamaya. Ito pa. Bari may nakita kayong aura ng violet. Naku. Yung tao na yun, meron siyang kapangyarihan. Meron siyang hidden. Hindi niya pinapakita. Pero makikita sa aura niya. Pero may mga kagaya niya na naitatago yung aura. Hindi pinapakita. Kasi nga malalaman ng iba, lalo't marunong magbasa ng aura, na siya ay isang psychic, isang manggagamot, isang spiritual healer, isang mahusay na manghuhula. Makikita doon. Conforme sa pagiging violet na kulay. Kung habang tumitindi ang pagka-violet, tumitindi ang kapangyarihan. At hindi porkit makapangyarihan, lahat na meron na siya. Hindi lang, maaaring ang kapangyarihan lamang niya ang gumamot. O yung mga kapangyarihan niya mag-magic, telekinesis, psychokinesis. Ganun. Yun lang. O mentalist. O maraming klase kasing kapangyarihan na lahat na yan totoo. Lahat yan pinag-aralan nila at may nagturo. Meron namang hindi. Yung basta na lang nila, basta na lang sila ng alam nila. Pero karamihan,
tinuro sa kanila. At kaso ito nga, aanin mo naman yan, mga kapangyarihan na yan. Kung gagamitin mo lang sa pagkuha ng mga material na bagay sa babae o sa lalaki o sa pera, sa sugal, wala din. Tandaan nyo, walang silbi yung mga yan kapag wala ka na. Kasi ngayon, totoo ka. Bukas, ilusyon ka na lang. Hindi history kasi mabubura rin yun, hindi na maaalala. Hanggang sa henerasyon, matagal na yung dalawin na maaalala ka. Oh, di ba? Kaya tayo huwag tayong magpadalos-dalos na basta na lang aanuin natin yung mga bagay na yan. Mag-ingat tayo dahil masisira ang ating kaluluwa. Ingatan natin yan dahil napakalaki niya. Ang ating mga gawa ang siyang magpapasya sa atin sa inaaraw. Bueno, nasa na? Violet na. Blue. Eto pinakamatindi. Lagi ako natatawa kapag nakikita ko yung kulay nito. At totoo lang talagang tawan-tawa ko. Kasi bakit? Anong kulay ito? Green! Ano ba yung green na kulay? Kapag ang araw mo ay green na lumalabas, parang usok na ganun. Ibig sabihin nun, yung sinasabi mo, hindi totoo. O nagyayabang ka lang. O kasinungalingan. Kaya malalaman mo, natatawa ka Sabi niya, alam mo, ang taas-taas na nakuha ko sa exam Hindi ko, hindi naman, kulay berde ang aura. Hindi mo totoo sinasabi nito. Tatawa-tawa na lang ako sabihin sana. Bakit po kayo natatawa? Wala. Kung meron ipapahay sa'yo. Next time ba yung totoo sasabihin mo? Bakit to? Basta. Tanda mo sinabi ko yung totoo Ganun. Talagang matatawa ka talaga Meron naman yun. Sinubukan ko yan Umutang akong pera. Sabi sa akin wala nga akong pera Wala, ubos ang pera ko. Puro berde ang lumalabas na ako. Sumapang. Tiko itong tao nito. Sabi mo, kinmaling, hindi mo totoo sinasabi niya Nakuha niyo, marami. Nakakatawa talaga. Maraming meron nga namamalimos Ang sabi, may sakit daw yung anak niya. Puro berde yung lumalabas parang sasalita. Pero ganyan pa man tinulungan ko pa rin, binigyan ko pa rin ng 10 piso, 5 piso. Bakit? Kasi naghihingi yun. At ang sino mong manghingi, dapat nating bigyan. Kung humingi ng tubig, bigyan niyang tubig. Kung humingi ng tinapay, bigyan niyang tinapay. Meron naman kayong tinapay. Kung wala, hindi niyo bibigyan. Wala rin kayo O, di ba? Pero kung meron, bigay niyo. Kasi naghihingi. Di ba? Kahit sabihin pang, malalamang yan. Ganun talaga Pero bigyan mo. Kasi naghihingi Malay mo ba kung malalamang yun o hindi? Kung totoo siya. Pero kapag napapasa mo yung aura niyo, malalaman mo, tinuloko ka lang nito. Meron pa isa. Magandang araw ho, sabi niyo sa akin, babae pa. Naku saan ho ba sa kayan dito sa probinsya? Ano ba probinsya mo? La Union. Nalayo yun Ang alam ko meron Tacubao Oo. Naku kulang na ho yung pamasahe ko. Kasi nawala ho yung ganun. Kasi makalulolo ko. Sana kung di ako nagpanakit. Ganun. Nasakyan ko na lang. Ganun ba talaga? Ganyan pa man. Binigyan ko pa rin siya ng pamasahe. Hindi na nga lang malaki. Tabi ko
Nagsinungaling na rin ako, brand na rin ako pa sa aura ko sigurado. Ito yung 50 pesos yun lang pera ko. Pero hindi naman totoo yun. So nagsinungaling na ako. Mabigyan ko lang siya. Ako nyo, ganun kapag berdeng aura. Yan ba? Ibig sabihin sisinungaling na tao ito. Oo, nagsisinungaling. Ang hindi naman porket nagsinungaling niya, salbahin na may nililigtas lang niya yung sarili niya, o may nililigtas yung tao, o ayaw niya mapahamak yung isang tao, kaya siya nagsisinungaling. O ayaw lamang niya mapakagaya ko, ayaw kong masabi niya, may pera ako, yun ibibigyan ko. Pero ito lang ang pera ko, 50 pesos, totoo yun. Nagsipon, lumabas na yung kulay verde nga aura ko. Teres, ganun. Akala nyo, kayo na pati ako nagkakaroon ako ng berdeng aura. Kasi kadalasan din, kailangan magsinungaling ako. Di ba? Kaya ganyan, yan ang yan ang kulay ng berde. Talaga namang, hindi ko masabi, maganda, pero pagka dumapo sa inyo yan, malaking kayo yun, lalo nagbabasa ng aura yung kausap niyo. Ito. Ito naman. Ito medyo mabigat na aura ito eh. Yung kulay gray na aura. Aba. Hindi itim ang gray. Ibig sabihin nun eh, mag-ingat kayo sa tao na yon. Kung masamang tao yan. Kung hindi siya maluloko, mapanlamang, basta mapanggamit. Basta masamang tao siya, hindi siya maayos na tao. Nandiyan nyo? Pagka gray, lalo na kung may batik-batik na itim pa yun. Ako, nakakawan niya. May mag-ingat ka. Sigurado, killer yun, mamamatay tao. Naintindihan nyo? Yung pag-ingatan nyo yung aurang ganon. Kaya nga pag nakita kayo nun, iska po na. Umiwas ka na sa kanya. Hindi, baka nilikit ka pa na-hold up ka tuloy. Naris. Kaya ang kagandahan din na marunong ka magbasa nun eh. Maililigtas mo yung sarili mo eh. Diba? Oh. Yan ang gray na ko. Marami pang kulay ang aura. Pero, hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo lahat ng kulay. Yan eh, pinabi ko lang kung ano talaga ang aura. At paano mga ba makikita ang aura? Na alam niyo ba yung picture ni Jesus Christ sa Katoliko? Di ba may bilog siyang ganun sa kanyang ulo na yellow o kung anong kulay? Yun ang aura. Kaya lang, yung pagkakagawa nun, isa ulo lang. Ang buong katawan ng tao may puno ng aura. Napapalibutan ng aura. At tandaan nyo, hindi lamang isang aura makikita nyo sa katawan ng tao. Iba-iba. Iba-iba makikita nyo kulay. May dilaw, may asul, kung ano, sama-sama. Conforme yun. Kung ano siya. Kaya sabi, bakit yun? Aura ng asul, pula, berde. May pula pa. Parang galit siguro yun. Something ganon. Lumalabas yun. Lahat ng katangian mo, lahat ng meron ka, lahat ng bagay na lumalabas. At usually, ang isang tao, kadalasan, pink ang makikita mo aura. Ngayon, pag tinitigan mo bang matagal at talagang gusto mo, huwag ka lang titig ka, ginawa ko, makasampal ka. Akin ang lalabas na iba pang kulay. Blue, pink, orange, makikita mo yung ano. Ngayon ito may bibigyan akong tip. Kapag yung lalaki o babae kulay orange, medyo malamya ang kanyang pagka-orange. Abay, agresibo yun. Mag-ingat kayo doon. Baka ma-rape kayo. Sobrang active yun. Ibig sabihin ganun-ganun talaga yun.
Kaya ibig sabihin nun eh. Pero pagka orange naman yung may sakit, eh, gumagaling na yun. Yung sabihin niya, magaling na siya. Pagaling na siya, o something na yun. Kaya, ganon. At ang aura, hindi lang sa buong katawan, kundi lumalawak yan. Wari, yung galit mo. Agad-agad ka lumalawak yan, malaki. O, kagaya wari ng mga, yung bulag, ba malawak ang aura nun. Kaya kapag ka nabunggo mo yung aura, nararamdaman ka may tao. O, napipil nila yon. Kasi nabangga mo yung aura mo. Aura niya eh. Ng aura mo. Nabo. Pero, kadalasan ng aura, ay isang sa taong mababa. Makikita niyo basta, pag marunong kang magbasa niyan, makikita niyo na yung aura. Pero yung kayang yung isang buong bahay, kaya lagang mapuno ng aura ng isang tao, pwede. Minsan makikita mo yung aura niya, lalo na yung sikat na sikat. Yung kuso-kuso. Kita mo yung aura niya po nung napapalibutan niyo, kaya yung mga tao nagtitiriyan. Bakit? Sinasakop ng aura niya ang buong paligid, ang buong tao. Kaya minta, kaya rin, Michael Jackson nangingisay, Elvis Presley, ganon. Sobra. Ganon karami ang maganda aura ng mga sikat na tao. Mga mayayaman, maganda rin ang aura niya. Kasi usually mayaman niya, pero marami rin dyan, mas maraming mabuti dyan kaysa sa masama. Pag mayaman. Kasi una-una, takot sila lumabas. Baka ma-hold up sila. Kaya bait-bait nila. Hindi sila. Pero yung mga marami rin mayayaman na walang yak. Oh, bakit? Yung bang mahirap? Walang yak. Ay, marami din. Yan na. Kasi sa mundong ito, pakatandaan, positive and negative. Dark and lights. Hindi pwede mawala yan. Laging andyan yan. Kaya tayo nabubuhay sa negatibo at positibo. Hindi sisindi ilaw kapag walang negatibo at positibong kuryente. Tandaan nyo. Kaya tayo nabubuhay dahil sa positibo at negatibo. Kaya kung pangit, siyempre may maganda. Kung may matalino, siyempre may bobo. Ayan. Hanggang dito na lang. Pero teka, merong nangyayaring gulo sa Israel at Iran. Ayaw kasi tumanggap ng pareho ng pagkatalo eh. Gusto sila parehong magaling. Gusto sila alam mo yung Iran dating Persia yan. Persia. Yung great empire na Persia. Persian Empire. Ako puro gusto niya, puro gera. Hanggang ngayon, puro gera pa rin. Kaya naman, totoo nga, mas inuuna nila yung panggera kaysa sa pakakainin ng mga tao. Kasi talaga gusto nila gera eh. Gusto nila matatag sila. Mananakog sila, sakupin, Gusto nila magaling sila. Gera. Hindi na natapos na. Yan din Israel, ganun din. Puro gera din yan. Hindi natapos ang gera niya. Bakit? Ayaw rin magpaano yan eh. Para bang, ano ba sa totoo lang pagka nagsabi ka lang ng, di ba wari, may ginawa kang mali. Yung sa isang tao, nagkamali ka. Alam mo ba, sabihin mo lang, sorry po, pasensya na. Hindi ko na po ulitin. Alam mo ba, bababa yung galit nun, mapapatawarin ka eh. Sila walang ganun, hindi sila marunong magpakumbaba. Hindi sila marunong mag-sorry. Ever since, nakita niyo ba? Ginera nila yun, hindi sila nag-sorry. Doon sa ginera nila, na dami namatay. Hindi sila nag-sorry. Ganun sila. Malupit pa niyan eh. Nag-sorry pa sila kay Jesus? Hindi.
Kinano nila yun. Ah, ginawa nyo. Hindi sila naniniwala eh. Eh, ganun talaga. Kasi, yan ang karma nila eh. Pero sa totoo, pinili sila eh. Very lucky. Kaya lang kanilang karakter hindi pang-lucky enough. Pero doon talaga patuloy na tatakbo mo. At huwag kayong magalala, matatapos hindi yan. Siguro matagal na yung 1 buwan dyan. Tatapos yan. Maayos yan. Ano nagawa ni Trump sa kanya, no? ng Russia. Hindi mo papayag sa gera yun, ano? Porkit mayroon silang mga, hindi ganun. Alam ng tao na kapag ginamit nila, tapos na. Hindi nila magagamit yan. Oo. Hindi naman, bobo. Hindi naman. Ang tao. Pang-ilang lang nila yan. Ang tao kasi mahilig magbuli. Pero ayaw rin nilang mawala sila. Takot nga mamatay, karamihan sa tao. Sige mo, gulpi. Nung ginugulpi na siya, papatayin na siya, nagmamakaawa. Ano na? Kung pumatay ka, ganun ka na lang eh. Pero nung pinapatay ka na, nagmamakaawa ka. May maraming ganyan. Maraming ganyan tao. At maging mga presidente, ganyan. Siyempre presidente ka eh. Patay ka lang, patay. Pero nung siya pinapatay na, nagmamalik noon at nagmamakaawa. Ganyan. Bueno, yan. Hanggang dyan na muna sa ating talakay ngayon tungkol sa aura. Next time, mas maganda. Mas marami kayong matututunan. Uli, maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Marami nga ba? Parang hindi ko kuwanti lang ito. At mga salamat sa mga nagpuyat. May iba, inaabangan talaga. Kaya lang iba, hindi kagad. Okay lang, talagang ganun eh. Oo. Pero, tandaan nyo yung mga sinabi ko sa inyo. Dahil someday, magagamit nyo yan sa inyong buhay. Maraming salamat. Baka naman nainis kayo sa akin, huwag naman. Ganyan lang talaga ako. Pero, salamat.